Isang nakabibinging sigaw ang bumasag sa katahimikan ng mansyon ng mga Maxwell. Napahinto ang puso ni Alexander. Ang hawak niyang briefcase ay bumagsak sa sahig na gawa sa marmol, ngunit hindi niya iyon naririnig. Ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng kanyang dibdib na kumakaripas. At ang sigaw na iyon, isang sigaw na puno ng purong takot. Luna! Automatikong kumilos ang kanyang mga paa. Tinakbo ang engranding hagdanan ng 2 baitang sa bawat hakbang. Kanina lang, habang pauwi mula sa opisina, ang nasa isip niya ay ang mainit na yakap ng kanyang magandang asawa, si Isabela, at ang matamis na halik ng kanyang nag-iisang anak. Isang perpektong larawan, isang perpektong buhay. Ngayon, ang perpektong larawang iyon ay nagkalamat. Pabalibag niyang binuksan ang pinto ng kwarto ni Luna. Ang nakita niya ay isang eksenang hinding-hindi niya malilimutan. Ang kanyang maliit na anghel, ang kanyang si Luna, ay nangingisay sa ibabaw ng kama. Ang mga mata nito'y nanlalaki at walang pokus, at ang kanyang katawan ay binabatak ng isang puwersang hindi nakikita. Sa tabi nito ay si Isabela. Ang mukha ay nababalot ng pag-aalala. Sumisigaw ng tulong. Alexander! Thank God you're here. Hindi ko alam ang gagawin. Umiiyak na sabi ni Isabela. Ang boses ay basag. Ngunit tila nabingi si Alexander. Dagli siyang lumapit sa kama. Hinawakan ang nanginginig na kamay ng anak. Luna, baby, Daddy's here. Ang katawan ni Luna ay nanigas bago tuluyang bumagsak. Ang paghinga ay mababaw at mabilis. Nanginginig ang mga kamay ni Alexander habang kinukuha ang kanyang cellphone. Narinig niya ang sarili niyang boses na tumatawag sa 911, ngunit parang boses iyon ng ibang tao. Malayo at walang emosyon. Pagkatapos ng ilang sandali, na tila isang kawalang hanggan, dumating ang mga paramedic. Mabilis ang kanilang mga kilos, puno ng profesionalismo. Habang inaasikaso nila si Luna, hinila ni Isabela si Alexander palayo. Niyakap ito ng mahigpit. Diyos ko, Alex! Anong nangyayari sa anak natin? Humihikbing sabi niya. Niyakap siya pabalik ni Alexander, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa maliit na anyo ng kanyang anak na isinasakay sa stretcher. Sa gitna ng kaguluhan, bago tuluyang ilabas ng mga paramedic si Luna mula sa silid, nagkaroon ng isang saglit na katahimikan. Isang saglit kung saan tanging si Alexander lang ang nakalapit sa kanyang anak. Hinawakan niya ang kamay nito. Idinilat ni Luna ang kanyang mga mata. Malabo at pagod, ngunit merong isang bagay doon. Isang mensahe. Itinaas niya ang kanyang kamay. Ang kanyang hintuturo ay nanginginig habang itinuturo ang direksyon kung nasaan si Isabela, na noon ay kausap ang isang paramedic sa may pintuan. Ibinuka ni Luna ang kanyang bibig. Ang boses niya ay isang bulong, mahina pa sa hangin, ngunit para kay Alexander. Kasing lakas iyon ng isang kulog. Si Mama Isabela. Hinapit ni Alexander ang kanyang paghinga. May nilagay siya sa gatas ko. Pagkatapos sabihin iyon, muling pumikit ang mga mata ni Luna at ang kanyang kamay ay bumagsak mula sa pagkakahawak ng ama. Isang matinding lamig ang gumapang sa buong katawan ni Alexander. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Tumingin siya kay Isabela na ngayon ay lumilingon pabalik sa kanya. Ang mga mata ay pununo ng luha at pag-aalala. Ngunit sa unang pagkakataon, may iba siyang nakita. Isang anino. Isang katanungang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Isang katanungang kasindak-sindak at ayaw niyang bigkasin. Sa ospital, ang bawat tiktak ng orasan sa pader ng waiting area ay parang isang martilyong pumupukpok sa kanyang sentido. Si Isabela ay hindi mapakali, pabalik-balik sa paglakad. Paminsan-minsan ay aalukin siya nito ng kape o kakausapin ng mga nurse, ginagampanan ang papel ng isang perpektong nag-aalalang ina. Ngunit ang mga salita ni Luna ay patuloy na umuulit sa kanyang isipan. Isang lason
na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. Hindi. Imposible. Baka nagdedeliryo lang si Luna dahil sa taas ng lagnat. Mahal na mahal ni Isabela si Luna. Mahal na mahal siya nito. Ngunit bakit? Bakit ang pakiramdam niya ay may mali? 1 oras, 2 oras, bawat minuto ay isang pagpapahirap. Sa wakas, lumabas ang isang doktor mula sa emergency room. Ang muka ay seryoso. Agad na tumayo sina Alexander at Isabela. "Doc, kumusta po ang anak namin?" Nanginginig na tanong ni Isabela. Tumingin ang doktor kay Alexander. Ang mga mata nito ay puno ng professional na pag-iingat. "Mr. Maxwell, na-stabilize na po namin ang kondisyon ng inyong anak. She's out of immediate danger." Isang malalim na hininga ng ginhawa ang pinakawalan ni Alexander. "Salamat, Doc. Salamat sa Diyos." Ngunit hindi nagbago ang ekspresyon ng doktor. Tumingin ito sa hawak na resulta ng laboratorio at muling tumingin kay Alexander. "Pero Mr. Maxwell," seryosong sabi ng doktor, "hindi ito ordinaryong lagnat. May nakita kaming isang hindi pamilyar na substance sa dugo ng anak ninyo." Isang hindi pamilyar na substance? Inulit ni Alexander ang mga salita ng doktor. Tila ba hindi niya lubos na maunawaan ang kahulugan nito. Sa tabi niya, napasinghap si Isabela. "Ano po ang ibig ninyong sabihin, Doc? Lason po ba? May nagtangka bang lasunin ang anak ko?" Ang boses niya ay puno ng takot at galit. Isang reaksyon na inaasahan mula sa isang mapagmahal na ina. Umiling ang doktor. "Hindi pa namin masabi. It's not a common toxin na nakikita namin. Kailangan pa namin ng mas masusing pagsusuri. Sa ngayon, ang mahalaga ay ligtas na si Luna at patuloy naming imomonitor ang kanyang kalagayan." Tumango si Alexander, ngunit ang kanyang isipan ay lumilipad. Isang hindi pamilyar na substance. Ang mga salita ni Luna ay muling nag-echo sa kanyang utak. "May nilagay siya sa gatas ko." Nang makapasok sila sa private room ni Luna, nadatnan nila itong mahimbing na natutog. Ang pamumutla nito ay napalitan na ng bahagyang kulay at ang paghinga ay malalim at regular. Isang malaking parte ng puso ni Alexander ang gumaan, ngunit ang isa pang parte ay nanatiling mabigat, puno ng pagdududa. Umupo si Isabela sa tabi ng kama. Hinaplos ang buhok ni Luna ng buong paglalambing. Pinunasan niya ng basang bimpo ang noo nito at inayos ang kumot. Bawat kilos niya ay per pollen ng isang pambihirang orchid mula sa gubat. Ang mga salitang yon mula sa laboratory technician ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Alexander. Mas malakas pa sa ugong ng aircon sa kanyang malawak na study. Hating gabi na, at ang buong kabahayan ay natutulog maliban sa kanya. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa kanyang laptop. Ang screen nito ay nagpapakita ng mga imahe at artikulo tungkol sa isang bulaklak na may kakaibang ganda at nakatagong panganib. Vanda sanderiana o ang waling-waling. Isang uri ng orchid na itinuturing na reyna ng mga bulaklak sa Pilipinas. Maganda, mabango, at ayon sa isang lumang medical journal na nahukay niya sa internet, ang pollen nito, kapag pinatuyo at inihalo sa dairy products tulad ng gatas, ay maaring magdulot ng matinding allergic reaction sa mga taong may sensitivity. Hindi ito lason na agad-agad pumapatay, kundi isang bagay na dahan-dahang nagpapahina sa katawan, nagdudulot ng lagnat, convulsion, at maging ng bahagyang hallucinations. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang batok. Tama ang laboratorio. Tama si Luna. Isinara niya ang kanyang laptop at marahang tumayo, lumapit sa bintanang salamin na tanaw ang hardin sa ibaba. Kahit sa dilim ng gabi, nakikita niya ang hugis ng greenhouse, ang santuwaryo ni Isabela. Doon nakatanim ang koleksyon nito ng mga pambihirang orchid at may isang tao na nag-aalaga sa mga yon. Isang taong halos hindi niya napapansin, Mang Sam, ang kanilang hardinero. Kinabukasan, maagang nagising si Alexander. Sinadya niyang huwag pumasok sa opisina.
Sinabi niya kay Isabela na gusto lang niyang maging malapit kay Luna, na nakauwi na mula sa ospital, ngunit kailangan pa ring magpahinga. Naniwala naman ito at hinalikan pa siya sa pisngi bago ito umalis para sa isang charity meeting. Mula sa bintana ng kanyang study, pinanood niya ang asawa na kausapin si Mang Sam sa hardin. Hindi niya marinig ang pinag-uusapan nila, ngunit nakikita niya ang kanilang mga kilos. Si Isabela ay kalmado. Nagbibigay ng instruksyon na may kasamang matamis ng ngiti. Si Mang Sam naman, gaya ng dati, ay nakayuko lang. Hawak ang kanyang lumang sombrerong gawa sa dayami. Tumatango sa bawat sabihin ng kanyang ma'am. Mayroong isang bagay sa eksenang yon na nagpatindig ng kanyang balahibo. Ang perpektong imahe ng isang mabait na amo at isang masunuring hardinero. Ngunit ngayon, para kay Alexander, isa na itong eksena mula sa isang palabas na puno ng kasinungalingan. Hinintay niyang umalis ang kotse ni Isabela bago siya bumaba. Nadatnan niya si Mang Sam na nagdidilig ng mga rosas. Ito ay isang lalaking nasa mga 40 anyos, payat ang pangangatawan, at laging nakayuko na tila pasan ang bigat ng mundo. 5 taon na itong nagtatrabaho para sa kanila. Dinala ni Isabela isang araw, sinabing ito raw ay malayong kamag-anak mula sa probinsya na nangangailangan ng trabaho. Mang Sam, tawag ni Alexander sa malumanay na boses. Nagulat ang hardinero. Halos mabitawan nito ang hawak na hose. Sir Alexander, sabi nito. Ang boses ay mahina. Magandang umaga po. Kamusta na ang mga halaman? Tanong ni Alexander, sinisikap na maging kaswal. Lumakad siya palapit sa greenhouse. Lalo na ang mga orchid ni Isabela. Maayos naman po, sir. Magaganda po silang lahat. Sagot ni Mang Sam. Sumusunod sa kanya, iniiwasan ang kanyang mga mata. Narinig ko, meron daw siyang mga rare species doon. Opo, sir. Lalo na po yung mga waling-waling, espesyal po yun sa kanya. Ako lang po ang pinapayagan niyang mag-alaga noon. Huminto si Alexander sa tapat ng greenhouse. Hinarap niya ang hardinero. Mang Sam, may napansin ka bang kakaiba nitong mga nakaraang araw? Kahit ano. May mga pumasok ba sa hardin na hindi taga rito? Napakamot ng ulo si Mang Sam. Ang mga mata ay gumagala kung saan-saan, basta't hindi sa mukha ni Alexander. Wala naman po, sir. Ako lang po palagi ang nandito. At si Ma'am Isabela, syempre po. Mayroon sa pag-iwas ng tingin ng lalaki na nagkumpirma sa hinala ni Alexander. Hindi ito nagsasabi ng totoo. O marahil, takot itong magsalita. Sige, sabi ni Alexander, bahagyang nabigo. Salamat, Mang Sam. Ituloy mo na ang iyong ginagawa. Tumalikod na si Alexander para bumalik sa loob ng bahay. Naramdaman niya ang pagkabigo. Paano niya makukuha ang katotohanan mula sa isang taong halatang takot? Sir, sandali po. Napahinto si Alexander at lumingon. Nag-aalangang lumapit si Mang Sam. May kinukuha sa kanyang bulsa. Isang maliit na supot ng buto. Para po sa mga rosas ninyo, sir. Sabi po ni Ma'am, ibigay ko raw po sa inyo. Ngunit sa pagmamadali nitong iabot ang supot, nasagi nito ang sariling bulsa. Isang lumang pitaka na gawa sa katad ang nahulog mula roon at bumagsak sa damuhan. Ay pasensya na po, sabi ni Mang Sam, at dali-dali itong yumuko para damputin. Ngunit naunahan siya ni Alexander. Ako na, sabi niya. Dinampot ni Alexander ang pitaka. Sa pagbagsak nito, bumukas ito at isang maliit, kupas na larawan ang lumabas at lumapag sa lupa. Nakaharap sa kanya, isang larawan ng isang batang lalaki. Mga 6 o 7 taong gulang, nakangiti sa kamera. Isang nangiting pamilyar na pamilyar sa kanya. Naramdaman ni Alexander na nanuyo ang kanyang lalamunan. Kinilabutan siya habang tinititigan ang larawan. Ang hugis ng mga mata, ang ilong, ang paraan ng pagkurba ng mga labi nito habang nakangiti, para siyang nakatingin sa sarili niyang litrato nung bata pa siya. O hindi eksaktong sa kanya. May bahagyang pagkakaiba.
Hindi nakatulog si Alexander ng gabing iyon. Ang kupas na larawan ng batang lalaki ay tila nakatatak na sa kanyang isipan. Matapos ang nakakabiglang pagtatagpo sa hardin, mabilis na ibinalik ni Mang Sam ang litrato sa kanyang pitaka, nagpaumanhin ng paulit-ulit at halos tumakbo palayo. Ngunit huli na. Nakita na ni Alexander ang hindi niya dapat makita. Ngayon, sa katahimikan ng kanyang study, binuksan niya ang isang baul na matagal nang nakatago. Sa ilalim ng mga lumang dokumento at memorabilia ng pamilya, naroon ang isang leather-bound photo album. Ang mga pahina nito ay naninilaw na, ngunit ang mga alaala ay sariwa pa rin. Hinanap niya ang isang partikular na larawan, isang family portrait na kuha, mahigit 30 taon na ang nakalipas. Ang kanyang ama at ina, nakangiti. Siya isang paslit na nakakapit sa binti ng kanyang ama. At sa tabi niya, isang batang lalaking mas matanda sa kanya ng 2 taon. May parehong mga mata at ngiti. Si Samuel, ang kanyang kuya Sam. Kinuha niya ang larawan mula sa pitaka ni Mang Sam kanina sa kanyang isipan at itinabi sa larawan ng kapatid niya sa album. Magkaiba ang edad, magkaiba ang kalidad ng kuha, ngunit ang pagkakahawig ay hindi maikakaila. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang puso. Paanong nangyari ito? Si Mang Sam. Ay ang kapatid niya? Ang kapatid niyang matagal nang nawawala at ipinagpalagay ng lahat na pumanaw na? At kung totoo yon, bakit ito naririto, nagtatrabaho bilang hardinero at hindi siya nakikilala? Kasabay ng tanong na yon, isa pang mukha ang pumasok sa kanyang isipan. Ang mukha ni Isabela, ang asawa niyang nagdala kay Mang Sam sa bahay na ito, 5 taon na ang nakalipas. Kinabukasan, gumawa si Alexander ng isang desisyon na hindi niya kailanman inakala na gagawin niya. Nagmaneho siya papunta sa isang maliit na coffee shop sa isang sulok ng Maynila na malayo sa kanyang marangyang mundo. Doon niya nakilala ang isang lalaking may kulay abong buhok at matalas na mga mata, isang pribadong investigador na inirekomenda ng kanyang abogado para sa mga sensitibong kaso. Mr. De Leon, simula ni Alexander. Ang kanyang boses ay kontrolado. Kailangan ko ng tulong mo. I want you to conduct a background check. 2 tao. Inilapag niya sa mesa ang 2 sobre. Ang una ay para sa asawa ko, si Isabela Reyes Maxwell. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa kanya bago kami nagkakilala, lalo na ang tungkol sa dati niyang pinagtatrabahuan bilang nurse. Sabi niya sa akin, sa St. Luke's siya dati pero gusto kong makasiguro. At ang pangalawa? Tanong ng investigador. Ang hardinero namin, sabi ni Alexander, at naramdaman niya ang pait sa kanyang dila. Ang pangalan niya ay Samuel Reyes. Nang gabing iyon, sa hapagkainan, sinubukan ni Alexander na maging normal. Ngunit ang bawat ngiti ni Isabela, ang bawat paghaplos nito sa kanyang kamay, ay tila isang pag-arte na ngayon lang niya napapansin. Kamusta ang meeting mo kanina, darling? Tanong niya habang nagsasalin ng wine sa baso nito. Okay lang naman. Nakakapagod pero fulfilling. Sagot ni Isabela, ang nangiti ay hindi nawawala sa kanyang mga labi. Alam mo na, para sa charity. Nagkunwari si Alexander na may naalala. Speaking of pagod, naalala ko bigla, may naikwento sa akin ang isang business partner. Ang asawa niya dati ring nurse. Sa isang maliit na clinic daw sa Stamesa. Ano na nga ba ang pangalan nun? Med-Assist Clinic yata. Clang. Ang tunog ng tinidor na bumagsak sa plato ay tila isang putok ng baril sa tahimik na dining room. Napatingin si Alexander kay Isabela. Ang mukha nito ay bahagyang namutla at ang mga mata ay nanlaki sa gulat. Ngunit kasing bilis ng pagbabago ng kanyang ekspresyon ay ang pagbawi niya rito. Kinuha niya ang tinidor at ngumiti ng pilit. Sorry, clumsy me? Sabi niya. Ano ulit yung pangalan ng clinic? Hindi ko yata narinig yun. Sa St. Luke's ako, di ba? Sa malalaking ospital lang ako nagtrabaho.
Siguro nga, sabi ni Alexander, ngunit sa loob niya, isang piraso ng palaisipan ang kumpirmadong nalagay sa tamang lugar. Nagsinungaling siya. Makalipas ang 2 araw, habang nasa gitna siya ng isang board meeting, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Nagpaalam siya sandali at sinagot ang tawag sa isang pribadong sulok. Mr. Maxwell, si De Leon ito. Anong nalaman mo? Tanong ni Alexander. Ang puso niya ay kumakabog. Marami, sabi ng investigador sa kabilang linya. Una, tungkol kay Mrs. Maxwell. Tama ang hinala ninyo. Hindi siya kailanman nagtrabaho sa St. Luke's. Ang huling record niya bilang nurse ay sa isang maliit na clinic sa Stade. Mesa na nagngangalang Med Assist Clinic. Matagal nang sarado ang clinic na yon. Isinara dahil sa mga reklamo ng malpractice. Napapikit si Alexander. Isa pang kasinungalingan. Pero hindi yan ang pinakakakaiba. Pagpapatuloy ni Mr. De Leon. Tungkol ito sa hardinero ninyo, kay Samuel Reyes. Mr. Maxwell, may problema. Walang kahit anong record. Birth certificate, school records, government IDs, ang isang tao na nagngangalang Samuel Reyes na tumutugma sa edad niya bago ang 10 taon na nakalipas. Para siyang isang multo na bigla na lang lumitaw. Isang matinding kaba ang gumapang sa dibdib ni Alexander. Pero may isa pa akong nakita. Dagdag ng investigador at ang boses nito ay bumaba. Tila nag-iingat. May nahanap akong police report ng isang hit-and-run accident. 10 taon na ang nakalipas. Malapit mismo sa lokasyon ng Med Assist Clinic. Ang biktima ay isang lalaki. Hindi kailanman nakilala ang pagkakakilanlan dahil walang dalang ID at nagka-amnesia. Ang pinakakakaiba sa lahat, Mr. Maxwell, huminto sandali si Mr. De Leon at narinig ni Alexander ang kaluskos ng papel. Ang biktima, ayon sa medical records ng ospital kung saan siya dinala, ay mayroong napakabihirang blood type, type AB negative, parehong-pareho ng blood type na nakalagay sa records ninyo. Nakaupo si Isabella sa harap ng kanyang eleganteng vanity table, pinagmamasdan ang sariling refleksyon sa salamin. Sa paningin ng mundo, siya si Isabella Reyes Maxwell, ang maganda at mapagmahal na asawa ng bilyonaryong si Alexander. Isang socialite, isang pilantropo, perpekto. Ngunit ngayong gabi, ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya mula sa salamin ay may mga matang puno ng pangamba. Nararamdaman niya ito, ang unti-unting pagbabago sa hangin. Ang paraan ng pagtingin sa kanya ni Alexander nitong mga nakaraang araw. Ang mga tanong nito na tila simple ngunit may nakatagong kahulugan. Ang pagbanggit nito sa pangalan ng klinik na matagal na niyang ibinaon sa limot. Hindi siya tanga. Alam niyang nagsisimula ng magduda si Alexander at ang apoy na sinimulan niya ay maaaring bumalik at tupukin siya ng buo. Pinikit niya ang kanyang mga mata at ang mga alaala na pilit niyang tinatakasan ay bumalik na parang isang masamang panaginip. 10 taon na ang nakalipas. Gabi. Isang madilim na eskinita sa likod ng Med Assist Clinic. Nakatayo siya roon, kausap ang isang lalaki, si Samuel. Hindi niya ito kilala noon bilang kapatid ni Alexander Maxwell. Para sa kanya, isa lang itong pasyente, isang construction worker na nagpapagaling mula sa isang minor injury. Isang taong sobrang palatanong. Hindi sinasadyang narinig ni Samuel ang isang usapan sa telepono, isang usapan tungkol sa mga pekeng gamot at maling pasyente. Nakita ni Isabella ang pagbabago sa mukha nito, ang pag-unawa, ang gulat, ang balak na isumbong siya. Sinubukan niya itong kausapin, takutin, suhulan, ngunit matigas ito. Mali ito, sabi nito. Kailangan itong malaman ng mga awtoridad. Nang gabing iyon, habang naglalakad si Samuel pauwi, isang kotse na walang plaka ang humarurot mula sa dilim. Hindi niya planong patayin ito. Ang plano lang ay takutin. Isang bali sa binti marahil
para hindi ito makapagsalita. Ngunit nawalan ng kontrol ang driver. Masyadong malakas ang pagkakabangga. Nang makita niya si Samuel na nakahandusay sa kalsada, duguan at walang malay, alam niyang tapos na ang lahat. Ngunit nang lumapit siya, nakita niyang humihinga pa ito. At doon, sa gitna ng takot, isang masamang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Isang ideya na maaaring magligtas sa kanya. Hindi siya tumawag ng ambulansya. Siya, kasama ang driver, ang nagdala sa lalaki sa isang tagong lugar. Nagsinungaling siya rito nang magkamalay ito. Sinabing nasagasaan ito at siya ang nagligtas dito. Binihisan niya ang mga sugat nito. Inalagaan. At sa bawat araw na lumilipas, habang nakikita niyang blanko ang mga mata nito dahil sa amnesia, unti-unti niyang itinanim sa isipan nito ang isang bagong pagkatao. Isang bagong pangalan. Isang bagong utang na loob. Samuel Reyes. Ang apelyido niya. Ang pangalan ng isang multo na siya mismo ang lumikha. Idinilat ni Isabela ang kanyang mga mata. Bumalik sa kasalukuyan. Ang pag-aalaga niya kay Samuel sa loob ng 5 taon bago niya ito ipinasok sa mansyon bilang hardinero ay hindi dahil sa awa. Ito ay isang insurance, isang paraan upang matiyak na ang tanging taong nakakaalam ng kanyang sikreto ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Ngunit ngayon, nararamdaman niyang nawawalan na siya ng kontrol. Kinabukasan, habang si Alexander ay nasa opisina, pinuntahan niya si Mang Sam sa greenhouse. Gaya ng dati, nakayuko ito habang nag-aayos ng mga paso. Mang Sam, tawag niya. Ang boses ay malambing, ngunit may diin. Ma'am Isabela, sagot nito. Hindi tumitingin sa kanya. May nagtanong ba sa'yo tungkol sa mga orchid? Tanong niya. Po? Opo. Si Sir Alexander po. Nagtanong po tungkol sa mga waling-waling. Tumango si Isabela, ang kanyang mga labi ay minipis. May iba pa ba siyang sinabi? Mayroon ba siyang ipinakita sa'yo? Umiling si Mang Sam. Wala naman po, ma'am. Nagtanong lang po. Tinitigan ni Isabela ang likod ng lalaki. Hindi siya naniniwala. Alam niyang may tinatago ito. Nilapitan niya ito at hinawakan ang braso nito, mahigpit. Makinig ka, Sam. Huwag mong kakalimutan kung sino ang nagligtas sa'yo. Kung hindi dahil sa akin, baka patay ka na ngayon. May utang na loob ka sa akin na hindi mo mababayaran. Naramdaman niya ang panginginig ng lalaki. Oo po, ma'am. Alam ko po. Good, sabi ni Isabela. Binitiwan ang braso nito. Huwag kang magsasalita kahit kanino tungkol sa kahit ano. Maliwanag? Opo, ma'am. Nang gabing iyon, habang si Alexander ay naliligo, pumasok si Isabela sa study nito. Binuksan niya ang laptop. Protektado ito ng password, gaya ng inaasahan niya. Ngunit alam niya kung saan hahanapin ang mga clues. Sa isang maliit na drawer, nakita niya ang isang post-it note na may nakasulat na Luna Abide MDDO. Napangisi siya. Masyadong predictable. Nang mabuksan niya ang laptop, kinutuban siya. Ang search history. Tiningnan niya ito. Vanda Sanderiana pollen side effects. Medassist Clinics Tamesa. Unidentified hit-and-run victims 10 years ago. Private investigators in Manila. Nanigas ang buong katawan ni Isabela. Ang dugo niya ay tila naging yelo. Alam na niya. O malapit nang malaman ang lahat. Mabilis niyang isinara ang laptop at nilinis ang kanyang mga bakas. Bumalik siya sa kanilang kwarto. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Tapos na ang pagpapanggap. Kailangan na niyang kumilos. Kinuha niya ang kanyang burner phone mula sa ilalim ng kama. Isang teleponong walang makakatunton. Nag-dial siya ng isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. Nang may sumagot sa kabilang linya, ang boses ni Isabela ay malamig at desidido. Kailangan na nating bilisan, sabi niya. Ihanda mo na ang lahat. Plan B. May sagot mula sa kabilang linya. Oo, kasama siya, sabi ni Isabela. Hindi natin siya pwedeng iwan dito.
Masyado siyang delikado. Muli siyang nakinig bago magsalita ulit. Ang kanyang mga salita ay puno ng kasiguraduhan. Huwag kang mag-alala. Bago pa man malaman ni Alexander ang lahat, wala na tayo dito at wala na rin silang makikitang ebidensya. Nakatigil ang itim na luxury sedan ni Alexander sa isang gilid ng kalsada, malayo sa mga matang mapanghusga ng Forbes Park. Ang makina ay patay at ang tanging maririnig sa loob ay ang malakas na pagtibok ng kanyang puso. Sa kanyang kamay, hawak niya ang kanyang cellphone. Ang screen ay nagpapakita ng isang PDF file na ipinadala ni Mr. De Leon. Isang bank statement. Ngunit hindi ito ordinaryong statement. Ito ay mula sa account ng the Lyra Maxwell Foundation, ang charity fund na ipinangalan niya sa kanyang yumaong asawa. Isang pundasyon na itinatag niya para tulungan ang mga batang may karamdaman. Isang paraan upang parangalan ang alaala ng ina ni Luna. At ang namamahala rito sa loob ng nakaraang 3 taon, si Isabella Reyes Maxwell. Nanlamig ang kanyang mga kamay habang ini-scroll niya ang mga pahina, mga transaction. Maliliit na halaga sa simula, nakatago sa ilalim ng mga pangalang operational expenses o supplier payments. Ngunit sa paglipas ng mga buwan, lumalaki ang mga halaga. At ang pinakamasaklap sa lahat ay ang huling pahina. Isang wire transfer. Isang napakalaking halaga. Halos kalahati ng pondo na ipinadala 2 linggo na ang nakalipas sa isang offshore account sa Cayman Islands. Isang account na walang pangalan, numero lamang. Naramdaman niya ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Isang matinding galit na sinundan ng nakasusuklam na pakiramdam. Ang mukha ng kanyang yumaong asawa, si Lyra, na laging nakangiti sa mga larawan, ay tila nabahira ng dumi. Hindi lang pala ang kaligtasan ng kanyang anak ang tinatraidor ni Isabella, pati ang alaala ng kanyang nakaraan, pati ang tulong na para sana sa mga batang nangangailangan. Ito na ang motibo, ang pera. Ang lahat ng ito ay tungkol sa pera, ang pagpapakitang tao, ang pag-ibig, ang pag-aalaga. Lahat ay isang malaking pagpapanggap para makulimbat ang yaman ng pamilya. At ngayon, malinaw na sa kanya na si Isabella ay naghahanda ng tumakas. Pinaandar niya ang sasakyan. Ang mga gulong ay umiskrima sa aspalto. Kailangan na niyang umuwi. Kailangan na niyang harapin ang ahas na pinatuloy niya sa kanyang pamamahay. Ngunit pagdating niya sa mansyon, isang hindi inaasahang katahimikan ang sumalubong sa kanya. Walang Isabella. Ang sabi ng isang katulong, maaga itong umalis at hindi sinabi kung saan pupunta. Isang masamang kutob ang biglang kumalat sa kanyang dibdib. Hindi si Isabella ang una niyang hinanap. Si Mang Sam? Tanong niya sa pinakamatandang kasambahay na si Aling Elvie. Nakita mo ba si Mang Sam? Umiling ang matanda. Ang mukha ay nag-aalala. Sir, yun na nga po ang ipinagtataka namin. Kaninang madaling araw pa po umalis. May dala pong isang maliit na bag. Hindi na po bumalik, ni hindi po nagpaalam. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Alexander. Umalis? O pinalayas? O mas malala pa? Hindi na siya nag-isip pa. Tinakbo niya ang hagdan pababa, patungo sa likod bahay, sa maliit na kwarto sa tabi ng hardin, kung saan tumutuloy si Mang Sam. Nakalak ang pinto. Mang Sam! Sigaw niya. Kinakalampag ang pinto. Walang sagot. Sa puntong yun, nawala na ang kanyang pagtitimpi. Umatras siya ng ilang hakbang at buong lakas na sinipa ang pinto, malapit sa doorknob. Sa ikalawang sipa, bumigay ang kahoy. Ang kwarto ay maliit at simple. Isang kama, isang maliit na aparador, isang mesa. Napakalinis. Masyadong malinis. Walang damit sa aparador. Walang personal na gamit sa mesa. Para bang walang sino man ang tumira roon. Para bang binura ang lahat ng bakas ng kanyang pagkatao. Paano niya hinayaan na mangyari ito sa ilalim ng sarili niyang pamamahay? Ang sarili niyang kapatid, nabubuhay na parang isang estranghero.
At ngayon ay nawawala na parang bula. Halos talikuran na niya ang kwarto sa pagkabigo nang may isang bagay na pumukaw sa kanyang pansin. Isang maliit na siwang sa ilalim ng kama. Tila may sahig na hindi pantay. Lumuhod siya at kinapa ang ilalim. Naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang bagay na magaspang. Kahoy. Hinila niya ito. Isang maliit na kahon na gawa sa kahoy ng nara. Marahil kasing laki lang ng kanyang palad. Hindi ito nakalak. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ito. Sa loob, nakapatong sa isang piraso ng pulang tela, may isang bagay na kumikinang. Isang silver na bracelet. Luma na ito at may isang maliit na yupi sa isang gilid. Isang yupi na kilalang kilala niya. Dahan-dahan niyang kinuha ito. Ang lamig ng metal ay tila nangusap sa kanyang balat. Inikot niya ito. At doon, sa likod ng maliit na plakeng pilak, nakaukit ang 2 letra na halos mabura na ng panahon. Sam Samuel Maxwell. Ang bracelet na regalo niya sa kanyang Kuya Sam noong 16 na kaarawan nito. Ang huling kaarawan na magkasama sila bago ito nawala. Bumagsak ang mga balikat ni Alexander. Ang lahat ng hangin sa kanyang baga ay tila nawala. Ang katotohanang pilit niyang iwinawaksi, ang katotohanang kinatatakutan niyang harapin, ay narito na ngayon sa kanyang mga palad, malamig at hindi maikakaila. Ang hardinero, si Mang Sam, ay ang kanyang kapatid. Samuel, nakatayo si Alexander sa gitna ng kanilang sala. Ang panga ay naninigas. Ang silver na bracelet ay nasa kanyang palad. Ang lamig nito ay tila kumakagat sa kanyang balat. Bawat segundong paghihintay ay parang isang oras na nagpapakulo sa galit sa loob niya. Narinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto. Pumasok si Isabela, may dalang mga shopping bag, ang mukha ay masaya at walang kamuwang-muwang. "Darling, you're home early." Bati nito, handa na sanang humalik sa kanyang pisngi. Ngunit humakbang paatras si Alexander. Ang mga mata niya ay malamig na parang yelo. Nawala ang nangiti sa mga labi ni Isabela nang makita nito ang ekspresyon sa mukha ng asawa. "Alex, may problema ba?" Hindi sumagot si Alexander. Sa halip, marahan niyang ibinuka ang kanyang palad. Pagkatapos ay, sa isang mabilis na kilos, inihagis niya ang bracelet sa ibabaw ng glass center table. Klang! Ang matinis na tunog ng pilak na tumama sa salamin ay bumasag sa katahimikan. Napatingin si Isabela sa bracelet at sa isang iglap, nakita ni Alexander ang pagdaan ng lahat ng emosyon sa mukha nito. Gulat, pagkalito, at sa huli, takot. "Ano to?" tanong ni Isabela. Sinusubukang magkunwaring naguguluhan. Tinitigan siya ni Alexander ng diretso sa mata. Ang boses niya ay mahina, ngunit puno ng bigat at sakit. "Samuel." Sa pagbigkas niya ng pangalang iyon, gumuho ang lahat ng pagkukunwari ni Isabela. Ang pag-aalala sa kanyang mukha ay napalitan ng isang mapanuyang tawa. Isang tawa na hindi kailanman narinig ni Alexander mula sa kanya. Isang tawa na nagpatindig sa lahat ng balahibo sa kanyang katawan. "So nalaman mo na rin pala," sabi ni Isabela. Ang boses ay hindi na malambing. Ito ay matalas at puno ng pangungutya. "Ang galing! Akala ko, mas matatagalan ka pa." Bakit? Iyon lang ang salitang lumabas sa bibig ni Alexander. Ang boses niya ay basag. "Bakit mo ito ginawa? Ang kapatid ko. Ginawa mo siyang alipin sa sarili kong pamamahay." "Alipin?" Muling tumawa si Isabela. "Hindi, Alexander. Iniligtas ko siya. Kung hindi dahil sa akin, matagal nang patay ang kapatid mo na bubulok sa isang madilim na eskinita." Lumapit siya. Ang bawat hakbang ay puno ng kumpiyansa at panunumbat. "Dapat nga magpasalamat ka pa sa akin. Ako ang nag-alaga sa kanya. Ako ang nagbigay sa kanya ng trabaho, ng tirahan, ng bagong buhay.
Isang buhay na hindi mo maibibigay dahil hinayaan mo lang siyang mawala. Isang bagong buhay. Halos pasigaw na sabi ni Alexander. Kinuha mo ang pagkatao niya, ang pangalan niya, ang pamilya niya. Para saan? Para sa pera? Para makapasok ka sa buhay ko? At kung para nga sa pera, ano ngayon? Sagot ni Isabela. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Sa tingin mo ba, madali ang buhay na pinanggalingan ko? Habang ikaw at ang kapatid mo ay lumalangoy sa yaman, kami ay nagkukumahog para lang may makain. Ginawa ko ang dapat kong gawin para mabuhay at nagtagumpay ako. Sa pamamagitan ng panloloko, sa pamamagitan ng paggamit sa kapatid ko, at paglalagay ng lason sa gatas ng sarili kong anak. Isang maliit na bagay lang yon para manatili ang lahat sa ayos. Sigaw pabalik ni Isabela. Wala nang kahit anong bakas ng pagmamahal sa kanyang mukha. Pero sinira mo ang lahat dahil sa pagdududa mo. Humakbang paatras si Alexander, nanginginig sa galit at pagkasuklam. Tapos na tayo, Isabela. Tatawag ako ng pulis. Ngunit sa pag-angat niya ng kanyang telepono, isang malamig at kalmadong boses ang pumigil sa kanya. Subukan mo. Napahinto si Alexander. Ang pagbabago sa tono ni Isabela ay mas nakakatakot pa kaysa sa kanyang pagsigaw. Nakangisi ito ngayon, isang ngamumngisi na puno ng kasamaan. Sige, tumawag ka ng pulis, sabi niya. At sa pagdating nila, isasalaysay ko sa kanila kung paano ako sinasaktan ng asawa ko. Kung paano mo ako tinatratong parang basura. Meron akong mga litrato ng mga pasa na ako mismo ang gumawa. Mayroon akong mga recording ng mga pag-aaway natin na ako lang ang nagsasalita. Sa mata ng batas, ikaw ang kontrabida, Alexander, isang abusadong bilyonaryo. Nanlaki ang mga mata ni Alexander. Hindi siya makapaniwala sa kanyang naririnig. At si Luna? Pagpapatuloy ni Isabela, at bawat salita ay parang isang patalim na tumutusok sa puso ni Alexander. Sa tingin mo kanino nila ibibigay ang custody ng isang bata na may ama na unstable at marahas? Sa akin, syempre, ang kawawang ina na biktima ng pang-aabuso. Ilalayo ko siya sa iyo, Alexander. Dadalhin ko siya sa lugar na hindi mo na kailanman makikita. Parang gumuho ang mundo ni Alexander. Nakatingin siya sa babaeng minahal niya, ngunit ang nakikita niya ngayon ay isang halimaw, isang estranghero na kinakalkula ang bawat kilos para sirain siya. Ano? Anong gusto mo? Tanong niya. Ang boses ay puno ng pagkatalo. Ngumiti si Isabela, isang ngiti ng tagumpay. Simple lang. Katahimikan. Mananahimik ka tungkol sa lahat ng ito. Hahayaan mo akong umalis ng payapa. Dala ang perang nararapat para sa akin. Bilang kapalit, iiwan ko sa'yo si Luna. Tumalikod si Isabela at nagsimulang maglakad palayo. Tila tapos na ang usapan. Ang kapatid ko. Habol ni Alexander. Ang boses ay halos isang pakiusap. Nasaan si Samuel? Huminto si Isabela sa may pintuan, ngunit hindi ito lumingon. Mamili ka, Alexander, sabi niya. Ang boses ay malamig na parang hangin sa disyerto. Ang katotohanan at mawala sa iyo ang lahat, pati na ang anak mo, o ang katahimikan at manatili siya sa iyo. Pagkatapos ay idinagdag niya ang mga salitang tuluyang dumurog sa lahat ng natitirang pag-asa ni Alexander. Pero tandaan mo, ang kapatid mo ay nasa isang lugar na hindi mo na kailanman mahahanap. Pagkasabi noon, lumabas si Isabela ng silid. Iniwan si Alexander na nakatayo roon, bigo at wasak. Ang bigat ng kanyang mga pagpipilian ay tila isang malaking bato na dumagan sa kanyang dibdib. Dahan-dahan, lumuhod siya sa sahig. Ang mga kamay ay nakasabunot sa sariling buhok, napapaligiran ng mga labi ng kanyang perpektong buhay na ngayon ay ganap ng abo. Ang kadiliman sa loob ng study ni Alexander ay halos kapareho ng kadilimang bumabalot sa kanyang puso. Ilang oras na siyang nakaupo roon, hindi gumagalaw, nakatitig sa kawalan. Ang mga salita ni Isabela
ay parang lason na paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Bawat isa ay isang patalim na lalong nagpapabuka sa kanyang mga sugat. Mawala sa iyo ang lahat, pati na ang anak mo. Napapikit siya ng mariin. Si Luna, ang kanyang maliit na anghel. Paano niya isusugal ang kinabukasan ng kanyang anak? Ngunit paano rin niya tatalikuran ang kanyang kapatid? Ang pakiramdam ng pagkatalo ay nakasusuklam. Siya si Alexander Maxwell, isang lalaking kinikilala sa mundo ng negosyo dahil sa kanyang talas ng isip at tibay ng loob. Ngunit sa loob ng sarili niyang pamamahay, para siyang isang haring natanggalan ng korona, isang sundalong walang kalasag. Natalo siya. Sa ibabaw ng kanyang mesa, ang kanyang cellphone ay tila isang walang buhay na bagay. Isang paalala ng kanyang kawalan ng kapangyarihan. Isang tawag lang sa pulis at maaaring masimulan ang isang giyerang sisira sa lahat ng mahalaga sa kanya. Talo na ako, sabi niya sa sarili. Wala na akong magagawa. Bigla, umilaw ang screen ng cellphone. Isang tawag, isang unknown number. Sa normal na pagkakataon, hindi niya ito sasagutin. Ngunit ngayon, sa sobrang pagkamanhid, wala na siyang pakialam. Itinapat niya ang telepono sa kanyang tainga, hindi man lang nagsalita. Katahimikan sa kabilang linya. Tanging ang marahang ugong ng hangin at ang malayong tunog ng mga sasakyan ang maririnig. Automatiko na sana niyang ibababa ang tawag nang may isang boses na bumasag sa katahimikan. Isang boses na mahina, garalgal, at puno ng pag-aalinlangan. Sa Sir Alexander. Nanigas ang buong katawan ni Alexander. Ang boses na yon. Pamilyar. Ngunit may pagkakaiba. Mas malinaw. Mas buo. Sino to? Tanong niya. Ang puso niya ay biglang nagsimulang tumibok ng mabilis. Si Sam po, sabi ng boses sa kabilang linya. Si Mang Sam. Napaupo ng tuwid si Alexander. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang mas lalong hinihigpitan ang hawak sa telepono. Samuel, nasaan ka? Ayos ka lang ba? Anong ginawa niya sa'yo? Ayos lang po ako, sir. Sagot ni Samuel, may kaunting pag-ubo. Nakatakas po ako. Narinig ko po ang usapan nila sa telepono kanina. Si Ma'am Isabella, may kausap po siya. Sinasabi niya na kailangan na raw po akong itago sa isang lugar sa probinsya kung saan walang makakahanap sa akin. Natakot po ako. Pumikit si Alexander, isang halo ng galit at ginhawa ang kanyang naramdaman. Mabuti at nakaalis ka. Nasaan ka ngayon? Pupuntahan kita. Nasa isang lumang bus station po ako, sa may Balintawak, sabi ni Samuel. Sir, may mga bagay na bumabalik sa isip ko. Natahimik si Alexander, pinakikinggan ang bawat salita ng kapatid. Paunti-unti lang po. Pagpapatuloy ni Samuel, ang boses ay nanginginig sa pagkalito. Mga imahe. Isang bahay na malapit sa dagat. Isang batang lalaki. Nakamukha ko. Palagi kaming naglalaro sa dalampasigan. May tawag siya sa akin. Hinintay ni Alexander hindi humihinga. Kuya, bulong ni Samuel sa kabilang linya. At ang salitang iyon ay tumagos sa puso ni Alexander na parang isang kidlat. Tinatawag niya akong kuya. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Alexander. Isang luhang hindi niya namalayan. Pagkatapos ng napakatagal na panahon, narinig niya muli ang salitang yon. At naaalala ko po ang isang pangalan, dagdag ni Samuel. Hindi ko po alam kung bakit, pero paulit-ulit po ito sa isip ko. Morning Haven. Morning Haven. Ang pangalan ng luma nilang beach house. Ang tahanan ng kanilang mga pinakamasayang alaala noong bata pa sila. Naputol ang pag-iisip ni Alexander. Hindi na siya ang lalaking talunan na nakaupo sa dilim. Isang bagong apoy ang nag-alab sa loob niya. Isang apoy ng pag-asa, determinasyon, at galit na may direksyon.
Makinig ka, Samuel, sabi ni Alexander. Ang kanyang boses ngayon ay matatag at puno ng awtoridad. Huwag kang aalis diyan. Magtago ka. Huwag kang magpapakita kahit kanino. Papunta na ako. Kuya, sabi ni Samuel, sa pagkakataong ito, ang salita ay hindi na isang tanong kundi isang pagkilala. Gusto ko nang umuwi. Uuwi na tayo, sagot ni Alexander. Pangako, uuwi na tayo. Ibinaba niya ang tawag. Tumayo siya. Hindi na ang anino ng kanyang sarili, kundi si Alexander Maxwell na muli. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa madilim na bintana. Ang laro ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ngayon pa lang ito magsisimula. At sa pagkakataong ito, hindi na siya mag-isang lalaban. 2 araw ang lumipas para kay Isabela. 2 araw iyon ng mapagmatsyag na katahimikan. Si Alexander ay bumalik sa dati nitong routine. Pumapasok sa opisina, umuuwi sa gabi, ngunit malamig at malayo. Hindi na ito nagtanong tungkol kay Samuel. Hindi na nito binanggit ang tungkol sa pera. Tumatango lang ito, sumasagot sa mga tanong, at umiiwas sa kanyang mga mata. Para kay Isabela, ito ay isang senyales ng pagsuko. Inakala niyang nanalo na siya. Ang kanyang banta ay umubra. Si Alexander ay isang lalaking duwag kapag ang anak na niya ang pinag-uusapan. Nagsimula na siyang mag-impake ng palihim, naghahanda para sa kanyang tahimik na pag-alis. Ngunit ang katahimikan ni Alexander ay hindi pagsuko. Ito ay paghahanda. Nang gabing iyon, tinawag ni Alexander si Isabela sa sala. Kailangan nating mag-usap, sabi niya. Ang boses ay walang emosyon. Pumasok si Isabela sa silid. Ang kanyang postura ay puno ng kumpiyansa. Nakita niya ang 2 tao na nakaupo sa sofa, isang lalaking nakasuit na mukhang abogado at isang babaeng may seryosong mukha. Sino sila? Tanong niya. Mga legal counsel ko. Simpleng sagot ni Alexander. Maupo ka, Isabela. May mga papeles lang tayong kailangang ayusin para sa pag-alis mo. Isang maliit na ngisi ang gumuhit sa labi ni Isabela habang umuupo siya. So ito na pala iyon, ang formal na pagtatapos. Mabuti naman at nagkakaintindihan na tayo, sabi niya. Oo, malinaw na ang lahat sa akin ngayon, sabi ni Alexander. Tinititigan siya ng diretso sa mga mata. Lahat-lahat. Inilapag ng abogado ang isang folder sa lamesa. Mrs. Maxwell, this is a settlement agreement. Ngunit bago pa man matapos ng abogado ang kanyang sasabihin, isang tunog ang pumutol sa usapan. Ang marahang pagbukas ng isa pang pinto na konektado sa sala. Lahat sila ay napalingon. Mula sa dilim ng pasilyo, isang figura ang humakbang papalabas. Payat. Bahagyang gumigewang, ngunit nakatayo ng tuwid. Ang mga mata ni Isabela ay nanlaki sa hindi makapaniwalang pagkamangha. Ang dugo ay tila umalis sa kanyang mukha at ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka. Hindi maaari. Bulong niya. Nakatayo roon si Samuel. Hindi na siya ang nakayukong si Mang Sam na puno ng takot. Ang suot niya ay malinis na damit. Ang kanyang buhok ay maayos. At ang kanyang mga mata, sa unang pagkakataon, ay nakatingin ng diretso kay Isabela. Hindi na may pagkalito, kundi may malamig na kalinawan. Isabela, sabi ni Samuel, at ang kanyang boses, bagamat mahina pa, ay matatag. Naaalala ko na ang lahat. Para bang isang bomba ang sumabog sa loob ng silid. Ang aksidente, pagpapatuloy ni Samuel, ang bawat salita ay tila isang pako na lalong nagbabaon sa ataol ni Isabela. Ang pagsisinungaling mo na ikaw ang nagligtas sa akin. Ang pagtatago mo sa akin sa loob ng maraming taon. Ang paglalagay mo ng kung ano sa inumin ni Luna. Narinig ko ang utos mo. Sinungaling. Sigaw ni Isabela, tumayo siya. Ang kanyang pagkukunwari ay biglang gumuho at napalitan ng purong desperasyon. Tumingin siya kay Alexander.
Huwag kang maniwala sa kanya, Alex. Nasisiraan na siya ng bait. Gawa-gawa niya lang ang lahat ng yan. Talaga ba? Sabi ni Alexander, kalmado ngunit may diin. Ibinigay niya ang isang senyales sa babaeng kanina patahimik. Ang babae, na isa palang detective, ay naglabas ng isang set ng mga dokumento. Mrs. Maxwell, hawak namin ang mga bank records na nagpapakita ng paglipat mo ng halos 10 milyong piso mula sa Lira Maxwell Foundation patungo sa isang offshore account na nakapangalan sa iyong ina. Sunod, naglabas siya ng isa pang papel. Hawak din namin ang testimonya ng driver na inupahan mo 10 taon na ang nakalipas para sa isang hit and run. Nahuli na namin siya kahapon at handa siyang tumestigo laban sa iyo kapalit ng mas mababang sentensya. Bawat ebidensya ay isang suntok na nagpapabagsak kay Isabela. Napatingin siya sa paligid, naghahanap ng matatakasan, ngunit wala. Napapaligiran na siya. Dahan-dahan siyang napaatras. Hindi ninyo ako makukulong, sabi niya. Ang boses ay nanginginig. Ginawa ko lang ang kailangan kong gawin. Ang kailangan mong gawin ay manakit ng mga inosenteng tao para sa sarili mong kapakanan? Tanong ni Alexander. Ang kanyang boses ay puno ng huling patak ng awa. Ang pagtaksila ng pamilyang nagtiwala sa'yo, ang kapatid ko, ang anak ko. Sa puntong yun, tuluyan nang bumigay si Isabela. Isang malakas na sigaw ng galit at pagkatalo ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Oo, ginawa ko. Ginawa ko ang lahat ng yun. Pag-amin niya, ang mga luha at laway ay tumatalsik mula sa kanyang bibig. At dapat lang sa inyo yan, kayong mga mayayaman. Hindi ninyo alam kung gaano kahirap ang buhay. Lahat ng ito, dapat ay sa akin. Sa hudyat ng detective, 2 unipormadong pulis ang pumasok mula sa likod ng bahay. Ang kanilang mga kilos ay mabilis at walang emosyon. Isabela Reyes Maxwell, inaaresto ka namin para sa mga kasong attempted murder, fraud at kidnapping, sabi ng detective. Habang pinupusasan ang kanyang mga kamay, hindi inaalis ni Isabela ang kanyang mga mata mula kay Alexander. Ang mga mata niya ay puno ng walang hanggang pagkamuhi. Hindi pa tayo tapos, Alexander! Sigaw niya habang kinakaladkad siya palabas. Tandaan mo yan! Sisirain kita! Ngunit hindi na siya pinansin ni Alexander. Ang kanyang buong atensyon ay na kay Samuel. Nilapitan niya ang kanyang kapatid at inilagay ang kamay sa balikat nito. Niyakap niya ito ng mahigpit. Isang yakap na naglalaman ng 30 taon ng pangungulila, sakit, at ngayon, sa wakas, pag-asa. Tapos na ang huling pagkukunwari. Ngunit alam ni Alexander, ang paghihilom ay ngayon palang magsisimula. 6 na buwan ang lumipas. Ang malakas at nakakabinging katahimikan ng mansyon sa Forbes Park ay napalitan ng malamyos na tunog ng mga alon at ng masasayang hiyaw ng isang bata. Wala na ang malamig na marmol at matataas na pader na naging saksi sa napakaraming kasinungalingan. Sa halip, narito sila ngayon sa isang lumang bahay na gawa sa kahoy, nakatayo sa harap ng malawak na karagatan ng Batangas. Ang pintura nito ay medyo kupas na dahil sa hanging alat, ngunit ang pundasyon nito ay matibay. Puno ng mga alaala ng isang mas simpleng panahon. Ito ang Morning Haven, ang bahay kung saan lumaki ang magkapatid na Maxwell. Nakaupo si Alexander sa isang silyang yantok sa beranda. Hawak ang isang tasa ng mainit na kape. Pinapanood niya si Luna na nagtatakbo sa dalampasigan. Habol ang mga paatras na alon. Ang tawa nito ay sinasabayan ng hangin. Malusog na muli ang kanyang anak. Masaya. Ang mga anino sa mga mata nito ay ganap nang nawala. Si Isabela ay nasa kung saan siya nararapat. Nahatulan siya ng habambuhay na pagkabilanggo para sa lahat ng kanyang mga krimen. Minsan, sinusubukan ni Alexander na alalahanin ang mukha nito, ngunit ang imahe ay malabo na parang isang lumang litrato na nabura ng araw. Pinili niyang kalimutan.
Lumabas si Samuel mula sa loob ng bahay. May dala ring tasa ng kape. Umupo ito sa tabi ni Alexander. Ang dating takot at pag-aalinlangan sa mga mata nito ay napalitan na ng kapayapaan. Hindi pa niya naaalala ang lahat. Ngunit sabi ng mga doktor, bawat araw ay may mga bagong piraso ng alaala na bumabalik. Ang mahalaga, alam na niya kung sino siya at kung saan siya kabilang. Ang payapa dito, kuya, sabi ni Samuel. Ang tingin ay nasa malayong abot tanaw. Tumango si Alexander. Oo, dito sana tayo dapat palaging bumabalik. Nagkaroon ng komportabling katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita muli si Samuel. Minsan iniisip ko pa rin yung 10 taon na nawala. Sabi niya, ang boses ay mahina. Para akong isang multo na naglalakad sa mundo ng ibang tao. Kahit ang pangalan ko, Hiram lang. Tumingin si Alexander sa kanyang kapatid. Ang sakit at pagsisisi ay naroon pa rin, ngunit hindi na kasing tindi ng dati. At ako naman, nilibot ko ang buong mundo para hanapin ka. Pero ang totoo, nasa hardin ko lang pala. Ngumiti ng bahagya si Samuel. Siguro, kailangan lang nating parehong maligaw para mahanap muli ang daan pauwi. Ibinaba ni Alexander ang kanyang tasa. Ibinenta ko na ang mansyon, sabi niya. Pati na ang lahat ng laman noon at ang perang na-recover mula sa mga bank account ni Isabella. Gusto kong gamitin sa isang bagay na makabuluhan. Tumingin siya kay Samuel. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagong determinasyon. Gusto kong buhayin muli ang pundasyon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang para sa mga bata. Para ito sa mga taong tulad mo. Mga biktima ng panloloko, ng manipulasyon, mga taong ninakawan ng pagkatao. Gagawin nating isang support center ang lugar na ito, pagpapatuloy niya. Isang lugar kung saan sila pwedeng magsimula muli. Isang lugar na magbibigay sa kanila ng kanlungan habang hinihintay ang bagong umaga. The Morning Haven Foundation, bulong ni Samuel, at sa kanyang mga labi, isang tunay na ngiti ang sumilay. Gusto ko yan, kuya. Sa pagkakataong yon, tumatakbong lumapit sa kanila si Luna. Ang mukha ay masayang masaya at basa ng ngalat ng dagat. Daddy! Tito Sam! Tingnan ninyo po ang nakuha kong shell. Tumayo ang magkapatid. Lumuhod si Alexander para magpantay sila ng anak, habang ginulo naman ni Samuel ang buhok nito. Niyakap sila ni Luna ng sabay, isang mahigpit na yakap na nagsasabing buo na ulit tayo. Niyakap din nila ang isa't isa, 3 taong magkakasama sa ilalim ng papalapit na bukang liwayway. Ang langit sa silangan ay nagsisimula ng magkulay kahel at rosas, nagbabadya ng pagtatapos ng gabi. Habang pinapanood nila ang dahan-dahang pagsikat ng araw, naramdaman ni Alexander ang isang kapayapaang matagal na niyang hindi naramdaman. Ang mga sugat ay naroon pa, mga peklat na magsisilbing paalala ng sakit na kanilang pinagdaanan. Ngunit hindi na sila dumudugo. Hindi pa ito ang perpektong wakas, ngunit ito ay isang perpektong simula.